Aminin ko, hindi ako mahiya na isa ako sa mga pulubi noon na naging snatcher. Mga tao minamalit ka eh. Parang sabihin sa'yo, batang laboy ka kasi hip-hop ako noon. Naging jeepney driver ako. Yes, naging tricycle driver ako. Stay humble. Yan ang madalas na sinasabi sa mga taong tumatamasa ng kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Dapat umano ay marunong kang magpakumbaba at huwag masyadong itinataas ang sarili lalo na kung unti-unti ka nang umaangat dahil baka sa mga susunod na panahon mas mababa ka pa kaysa sa kung ano ka noon. Ito na marahil ang nangyari sa isang sikat na aktor noon na talaga namang bumuhos ang napakaraming mga biyaya sa kanya. Subalit inamin niya na yumabang siya at lumaki ang ulo. Kaya ang kanyang kasikatan noon ay napalitan ng paghihirap at pagbagsak na dumating pa sa puntong naging palaboy siya sa kalsada at snatcher sa mga lansangan. Ano nga bang nangyari kay Angelo Ilagan at bakit napariwara ang kanyang buhay? Halina't atin itong alamin. Si Angelo Ilagan ay sumikat noon bilang isang teen actor at nagkaroon ng maraming mga proyekto, subalit dahil sa labis na kasikatan, lumaki umano ang ulo ni Angelo at naging mayabang kahit pa sa mga taong kakilala na niya. Pamangkin si Angelo ng namayapang aktor na si Jay Ilagan. Marami-rami na ring nagawang proyekto ang binata mula nang ilunsad bilang isa sa Star Circle Batch 13 ng Star Magic. Ayon sa kanya noon, pinapirma siya ng Star Cinema para sa 3 pelikula at isa pang kontrata mula naman sa Star Magic. Subalit kasabay ng pagbuhos sa kanya ng mga proyekto ay unti-unting nakalimutan ni Angelo ang kanyang pinanggalingan. Inamin ni Angelo na naging mayabang siya mula nang siya ay sumikat at makilala bilang isang artista. Dahil dito, nawala ang kanyang mga tagahanga at ang mga taong sumusuporta sa kanya. Isang dekada na ang nakalipas nang huling masilayan sa telebisyon si Angelo Ilagan, isa sa mga miyembro ng Star Magic Batch 13 at nooy tinaguriang one of the most promising teen actors. Ano nga ba ang nangyari at biglang nawala sa eksena ang aktor? Ikaw? Pero sa gitna ng kasikatan na walang parang bula si Angelo. Kasabay nito ay unti-unti na ding naglaho ang dati nitong maningning na karera sa showbiz. Mula raw nang naghirap ang pamilya ng aktor nang mawala ng mga proyekto si Angelo. Nawalan din ng bahay ang binata kaya naranasan itong magpalaboy-laboy sa lansangan. Inamin din ng aktor na naging pulubi siya at nagpalaboy-laboy sa mga kalsada. Minsan din siyang naging snatcher, driver ng jeep at ng tricycle. Pinapirma ako ng Star Cinema, ng movies, 3. Star Magic. So lumaki talaga yung ulo ko. Yung tiwala ng tao sa akin na wala na. Pamilya mo, inaalipusta ka, yung parang minamalit ka. Kasi sa side namin, ng angka namin, kami yung pinakamahirap eh. Aminin ko, hindi ako mahiya na isa ako sa mga pulubi noon na naging snatcher. Yung mga tao minamalit ka eh. Parang sabihin sa'yo, batang laboy ka kasi hip-hop ako noon. Naging jeepney driver ako. Yes, naging tricycle driver ako. Matatandang nakitaan ng galing sa pag-arte si Angelo sa indie film na Sarong Banggi at sa primetime drama series ng ABS-CBN noon na Mga Anghel na Walang Langit. Pero bago pa man tuluyang magtapos ang nasabing soap opera ay unti-unting nawawala ang karakter nito sa show dahil daw nagkaroon kaagad ito ng attitude problem. Napaulat pa noon na dahil sa kanyang paghihirap, kumapit na din umano sa patalim si Angelo at ibinenta ang kanyang katawan. Hindi na lamang ito sinagot ng aktor at sinabing hahayaan na lamang niya ang mga tao kung ano ang magiging tingin sa kanya. Inamin din ni Angelo noon na kaya nawala siya bigla sa mga proyekto niya ay dahil inalis siya dahil sa kanyang attitude problem. Hindi daw niya naiwasan noon na maging mayabang at palaging late sa mga tapings niya. Naging unprofessional umano siya at minsan ay hindi na niya pinupuntahan ng iba pa niyang mga tapings sa pag-aakalang marami pa siyang magiging proyekto. Kwento niya, madami umano siyang pinagdaanan mula nang iwanan niya ang mundo ng showbiz. Ayon pa kay Angelo, ibinigay umano ang lahat sa kanya, lalo na nang naging manager niya na si Direk Mario noon. Subalit inabuso niya umano ito at hindi pinahalagahan. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang stepfather si Angelo at sa picture lang daw niya nito nakita ang totoong itsura ng kanyang ama. Hindi umano siya natututukan ng kanyang stepfather noong siya'y lumalaki, kaya lumaki ito nang may katigasan ng ulo. Pinapirma ako ng Star Cinema, ng movies, 3. Star Magic. So lumaki talaga yung ulo ko. Yung
tiwala ng tao sa akin na wala na. Pamilya mo, inaalipusta ka, yung parang minamalit kayo. Kasi sa side namin, ng angka namin, kami yung pinakamahirap eh. Meaning ko, hindi ako mahiya na isa ako sa mga pulubi noon na naging snatcher. Yung mga tao minamalit ka eh. Parang sabihin sa'yo, batang laboy ka kasi hip-hop ako noon. Naging jeepney driver ako. Yes, naging tricycle driver ako. Nalampasan naman daw ni Angelo ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay dahil na rin sa tulong ng isang kaibigan. Namumuhay ng simple ngayon ang binata sa Cavite kasama ang kanyang pamilya. Kahit paano ay nagkakaroon na rin ito ng mga proyekto at nakakasama sa mga TV shows at pelikula. Isa na din ngayon si Angelo sa mga aktor na nagbibigay kulay sa mga pelikula ng Viva Max. Ginagawa niyo rito? Tsak, manawawala dito yung gagong to.